So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ubod talaga, saksakan ng pagiging sinungaling. Itong si former President Duterte, alam nyo, tama yung sinabi ng Malacanang eh. Tama yung sinabi ni Executive Lucas Bersamin. Ano yung sabi ni Executive Lucas Bersamin? Na itong si former President Duterte ay napakagaling mag-imbento ng istorya. Hindi lang istorya, mga minamahal, talagang ubod pa ng sinungaling. Grabe sagad yung kanyang pambubudol at yung pagiging fake news peddler. So ngayon, nag-rant itong si former President Duterte, mga minamahal, na bumabalik na daw po ang droga. Talaga nga naman itong si former President Duterte, no? Kailan pa ba nawala ang droga? Yan yung tanong natin. Para mo masabi na bumabalik na ang droga, kailan pa ba nawala ang droga? Di ba ikaw yung nangako sa amin na within 3 to 6 months, di ba, susolusyonan mo, wala ng droga dito sa bansang Pilipinas, lilinisin mo. Yan yung sabi mo. And then right after, mga minamahal, bigla niyang binawi. O, tingnan nyo to meron ako ipapakita dito. Yan, biglang laban bawi eh. O, noong January 2016, ang sabi ni Digong, give me 3 to 6 months and I will end drugs crime in this country. If di ko magawa, I'll resign immediately. Nag-resign ka ba? Hindi. O, pangalawa, hindi kaya ng 3 to 6 months. I need to extend it. I need to extend it for a year or so, perhaps until the last day of my term. Yan yung sabi ni Digong, February 2017. And then, noong August din naman, sabi ni Duterte, hindi nga kaya ng ibang bansa, tayo pa kaya? Yung drugs na iyan, we can't control it. Ikaw na mismo yung nagsabi na hindi kayang kontrolin ang droga. Tapos sasabihin mo, bumalik na yung droga, or else baka naiinggit ka. Kasi madaming nahuhuli ang administrasyon kahit walang war on drugs. Di ba pwedeng ganun eh, dala ng inggit to. Kasi nakikita niya na sunod-sunod yung mga nasiziz ng ating presidente kahit walang war on drugs. Di ba? Pansinin ninyo, kahit hindi natin sinasagasaan ang human rights, nakakahuli pa din ng mga adik, naiinggit ka kasi yung presidente lang natin ngayon ang nakakagawa ng ganyan. Hindi sinunod ni BBM yung gusto mong mangyari na pumatay, patay. Hindi, kasi hindi naman kriminal ang ating presidente. Lahat kasi sa'yo, ang solusyon mo, patayan. Diba? Ngayon, pakinggan natin tong sinabi ni Digong, mga minamahal. Hello, I'm Ibalik na po ang droga. Dure sa Davao, Cebu, Manila, naghanap pong standby ng mga hold up. Ngayon, ininsist niya, madaming mga standby na walang ibang ginawa kundi nananaksak. Paano ba naman kasi, tinanim mo sa utak nila na normal lang yung patayan? Tama ba yun? Tapos ngayon, sisisihin mo yung administrasyon? Ikaw yung nagsasabi na papatayin ko si ganyan, patayin natin yan. Ninonormalize mo yung salitang patayan. Tingnan mo yung mga nakikinig sa'yo, sinusunod ka. Like parang okay lang sa kanila ang pumatay kasi nanggagaling sa mismong bibig mo na ikaw, dating presidente ka ng bansang Pilipinas. 'Di ba? Oo, aminado tayo mga minamahal na mayroon pa din namang fame. Itong si former President Duterte at kahit pa paano may mga supporters pa din yan. Ang problema kasi dito, bawat salita niya, ginagawa ng mga followers niya. 'Di ba sinusunod siya? Siya nga yung patron ng mga DDS eh. Kaya tingnan ninyo, yung patayan na salita, gusto niyang i-normalize, kaya yung mga tao, ganun din ang ginagawa kasi nanggagaling din sa bibig mo. Alright. Manunggap. Wala yun, hinay yun. Hindi nila kontrolado. Hadlock man God. Hadlock sila sa human rights. Sa bagay ako, may kaso ginoon ko. Magbalik ko, bantay gano'n. Hindi, kailangan
ang problema niya, pat yun yun mo. Wala ilaing solusyon. Wala ilaing. See, mga minamahal, ang tanging rason lang ni former President Duterte, lahat ng solusyon niya sa problema ng bansa, patayan. Tama ba yon? O, ito yung balita ng, ng News 5. Yan. O, basahin natin, ha. Yan, o. Yan. Ang sabi dyan, bumalik na daw ang droga. Yan yung ibinahagi ni former President Duterte, rally sa Cebu. Bukod pa dyan, mga minamahal, hinikayat niya din yung militar na mag-aklas na sa gobyerno. Tapos sinabi niya din na leading to dictatorship na ang ating presidente. Alam niyo, si Duterte talaga yung katangi-tanging, bukod tangi na naging presidente ng bansang Pilipinas pero ubod ng pagiging bitter. Pakialamero. Pinapakialaman yung current administration. Imagine nyo na lang yan. Pakialamero itong si Digong. Kaya sabi ko nga, ano ba naman yan? Naging presidente ka ng bansang Pilipinas, dapat sana manahimik ka na lang. Hayaan mo yung paglilingkod ng ngayong administrasyon kasi diskarte na yan ng ating presidente, diskarte na yan ni PBBM. Diba? Eh, ba't ka pa nangingialam? Biruin nyo sasabihin niya na babalik na daw tayo sa diktadorya, magkakaroon na daw po ng martial law. Eh, hindi ka naman pwedeng magtatag ng martial law kung wala ka namang nakikitang rebellion or invasion. Or else, gusto nyong i-trigger yung administrasyon. Kaya mo hinihikayat ang militar na umanib sa inyo para magtatag kayo ng rebellion nang sa gayon, di ba, ang ating pamahalaan magtatag ng martial law. Nagigets ninyo, mga minamahal? Kaya talaga itong si Digong, sobrang budol no? Oh, yan ang sabi dito sa balita. Gate niya, bumalik na ang droga, gayon din ang ilang krimen sa ilang bahagi ng bansa, gaya ng Davao, Cebu, at Manila. Or baka mga minamahal, yung droga na yan, eto paglaruan natin yung concept ng imahinasyon. 'Di ba? What if, yung mga drogang nahuhuli, especially dun sa Davao, ay mismong galing din sa kanila, pakulo nila. Para sabihin, i-manipulate, i-mind conditioning yung mga Pilipino na bumabalik na yung droga. Pero ang totoo, baka galing sa kanila. Kasi tingnan nyo according kay Arturo Las Cañas, according kay Edgar Matobato, sino yung sinasabing Superman? Siya. 'Di ba yung meron daw can na factory na ang front parang sardines can, pero ang laman mga pinagbabawal na gamot na tinatransport through Asia. 'Di ba? Hindi lang natin alam. Baka yung mga nahuhuling droga sa Davao, maybe, 'di ba? Hindi natin sure. Baka pwede nating pangalanan na galing din sa kanila para i-manipulate ang sambayan ng Pilipino na bumabalik na nga ang droga. Diba? Nagigets ninyo? Mga minamahal? Kasi mismo sila Edgar Matobato, Archirto Las Cañas na mismo ang nagsabi na Lord of all the drug lords, itong si former President Duterte at di umano, kinikitil daw ni Digong, ang mga kakompetensya niya sa droga. Front lang nila, smokescreen lang nila yung salitang they hate drugs. Pero behind that scenes, sila naman talaga ang nagmamanipula ng droga. Gets ninyo? Mga minamahal, tingnan niya, pinagtawanan dito si Digong. Ang dami nag-comment dito, kailan ba nawala yung droga? Di ba? May nag-comment dito, sabi ni Rian Balmores, kailan ba nawala yung droga? Sa panahon mo, nangako ka 3 to 6 months mawawala. Sabi ni Mervin Palaez, di naman nawala kahit nung time mo. Tunay-tunalada nga nalulusutan ng mga Chinese. Ang nasa likod, asko si Faeldon. Ay nako, mga minamahal. Sa Bureau of Custom, may Chinese involved. Si Pulong, si Pulong Duterte at si Mans Carpio. Di umano. Reklamo yan ni former Senator Antonio Trillanes. Di ba sabi ko sa inyo? See? Nambubudol na naman itong si Digong, kaya ang maniniwala talaga dito kay Duterte, mga minamahal. Nakakaawa. Sobrang nakakaawa dahil binubudol kayo ng harap-harapan. Huwag kayo papayag sa ganun, mga minamahal. Magpapabudol kayo, wag. Nakakaawa yung sambayan ng Pilipino. Alright, yun po.
Sino maniniwala pa ba dito kay Digo? May naniniwala pa ba dito kay Duterte? I think wala na. Alright, mga minamahal. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Pengi lang ako ng comments, likes, and share for more updates.